Magandang hapon po mga kababayan ko po. Ito po muli ang inyong kabayan, Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon po, pag-usapan po natin, pep talk lang naman po, yung nangyari po na putukan po sa sa Senate House po. Sa pagkakasabi po sa balita, ang una pong nag nagpaputok ito pong mista po ni Senator Bato. Sila po yung nag-warning shot, sabi nga po nila. Ang Siyempre yung mga kaibigan ko po parang pumapabor kasi ang katwiran ni ang katwiran ni SP Cayetano, okey lang daw na magpaputok kasi kung sa bakuran mo nga naman daw pumapasok yung tao, bakit hindi ka magpapaputok? Eh, siyempre parang yun, parang trespassing yun. Gano'n po yung mga yung mga mentality po ng mga kulto, eh. Hindi po nila naiintindihan. Ako po personally, hindi po ako sumang-ayon sa gano'n kasi bakit mo papuputukan, security ka, eh. Although kahit na mga previous general ka o kaya mga marine ka o pulis ka na nakatalaga po dun sa Senate, hindi po kayo dapat nagpapaputok sa NBI kasi ang NBI law enforcer, eh. Ba't papuputukan niyo po yun? Ano po ba yung tingin niyo po sa NBI? Kahit naman pumasok po yun sa Senate House para takpin si si Senator Bato, ano pong reason bakit papuputukan niyo po? Mag-aaway po kayo, eh, parehas na law enforcer po ng bansa po yun. Eh, kayo po kahit na pulis po kayo diyan o kaya general po kayo dati nagtrabaho niyo o kaya maris po kayo diyan sa Senate, wala po kayong karapatang paputukan po ang NBI. Kasi ang trabaho niyo po diyan sa Senate, eh, security, 'di ba po ba? Hindi po kayo tatrabaho diyan bilang pulis. Security po ang niyo po diyan ng parang scope of work niyo. Hindi po kayo makikipagbarilan sa NBI. Bakit ano po ba tingin sa NBI kalaban? Sabi ko nga po dun sa post ko, hindi po ang NBI po, hindi po kalaban. Bakit kailangan niyong paputukan o ba't kailangan po kayong mag-warning shot? It doesn't make any sense. At saka isa pa, ah, kung pumasok man yung NBI, which is hindi naman po according po sa report, kung pumasok man po yung NBI sa Senate House, ano reason bakit papuputukan niyo? Puwede niyo naman pong kausapin, eh, parehas naman kayo nagtatrabaho sa government. Eh, yung MBMs mataas po sa inyo that time. Kasi nag-a-po sila ah, sine-serve lang po nila yung warrant kay Bato. Since na wala namang TRO, 'di ba po ba? Kaya lang masyadong mabait yung government natin, pinagbigyan 2 hours. Pero wala kayong reason para barilin o warning shot po sa At saka hindi po warning shot po yung ginawa po ninyo. Ilan pong 20 plus o 30 plus na mga basyo po o mga basyo po ng bala o yung bullet po ang winarning shot niyo po sa FBI. Ba't kayo magwa-warning shot, security kayo? Dapat papasakop nga po kayo diyan. Kaya po dapat po talaga itong mga po na 'to, yung mga nagpaputok po sa NBI, hindi po dapat palagpasin po 'to. Bukod po diyan sa po sila at walang pasahod, dapat po 'to kasuhan. Kasi po mga 'to, trigger happy, hindi po 'to loyal to the government, loyal to the Philippines. Ito po ay loyal po sa kaibigan lang po nila o sa mga nag-utos po sa kanila. Ginawa pong private army yung itong mga security 'to naging private army po ng Senate, eh. Kung sino man po yung umutos sa kanya, dapat po kasama po yun sa kasuhan. Kasi ginawa po nila obstruction of justice po yun, tsaka puwede pong, kung harangin na rin po nila NBI na nag-i-implement lang po ng warrant of arrest, 'di ba po ba? Hindi po tama yun bilang isang matinong Pilipino. At itong mga 'to, mga senator po na 'to, ang dami po nilang nautong mga Pilipino na nakulto po ni Duterte. Kahit po mga nakapag-aral walang sense magsalita. 'Di ba, napakatanga po talaga. Okey na yung bobo, matuturuan mo pa. Ito po napakatanga po talaga, masyadong bulag, eh. Biruin mo yun ang kinatwiran po nila na, nag-i-invade ka ng ng nagte-trespass ka sa Senate. Bakit magte-trespass ka sa Senate, eh, hindi naman private property yun. Government property po yun. Tayo po nagbabayad ng taxes po dun, mga Pilipino po. Hindi po mga Diyos ang nasa Senate House. Yan po ay dapat naglilingkod po sa Pilipino, pinapasweldohan po ng mamamayang Pilipino po yan. Hindi po sila mga siyendero o mga artista na dapat po off limits o kaya hindi ka puwedeng pumasok. Hindi po, government property po yan, taxes po natin. Tapos law enforcement po natin nag-i-implement ng batas, babarilin ng mga security. Ano po kayo, hello?
Hindi po mapapalampas po 'yan ng mga Pilipinong matitino ang pag-iisip. Kaya dapat po talaga may panagutin po rito. Hindi po sapat po yung ano, suspension lang po. Tsaka po yung nagpatakas po kay Bato, dapat po ano po 'yan, isa rin po sa kasuhan po 'yan. Kung sinasabi po nila, si Robin Padilla po yung kasama ni Bato nung nakaraan, parang suspect na po siya. Dapat po imbestigahan po 'yan. Kung nakita nga po siyang kasama o hinatid po siya sa labas, dapat po panagutin po 'yan. Kasi kung ordinaryong mamamayang Pilipino lang po 'yan, yung nakita po siguro na may kaso po yung ano, yung kamag-anak niya o yung kaibigan niya, tinago sa bahay o hinahatid-hatid pa tapos 'pag tinatanong di alam kung saan. Eh, malamang nakakulong na po 'yan. So yun kapag ano, kapag mga senador, ano po sa batas, above the law po sila pero 'pag mga ordinaryong mga Pilipino tulad po namin hindi puwede. VIP po ba sila? Eh, kung tutuusin po dapat mas VIP ang Pilipino kasi itong mga senador po na 'to, tayo po nagpapasahod po sa kanila, eh, without us wala po silang salary. Sige nga po, magtrabaho nga po sila na hindi po sila pinapasweldohan, kahit budget po sa mga committee po nila wala po silang sahod. Pasahod lang sa mga staff nila baka puwede pa, o sa mga pambayad ng UT, pero yung the rest wag po silang ano, kung talagang paglilingkod po sa bayan ng kung ano po nila, nasa isip po nila. Kaya lang hindi naggaganon po yung ano, Senate, eh. These past few days nakita po natin, eh, sa pamumuno po ni ano, ni SP Cayetano, hindi po sila para sa Pilipino, para po sila sa ano, sa mga Duterte. Para po sila kay Bato that time, 'di ba? Nag-ano pa nga po sila, nag-propose pa nga po sila ng ano, ng Senate protection para kay Bato. Which is sabi po ng mga ano, mga mga luminous na, luminar yung mga magagaling po sa batas po na nakalimutan ko po yung tawag sa gano'n. Eh, wala po sa ano 'yun, wala po sa batas po 'yun. Dapat po yung may magdemanda po sa ganito, petition po nila sa ano, sa Supreme Court. Na yung sinasabi ni Peter Cayetano or yung proposal po ni Kama Marcoleta, eh, ano po nila, ilapit po nila sa Supreme Court kung tama po ba yung ginawa po nila. Kasi cuddling of fugitive po yung ginawa po nila kahit hindi naman po kami nakapag-aral ng law, eh, 'pag may warrant of arrest ka, warrant of arrest po yan, valid po yun. Sinasabi po nila international warrant, I mean, foreign warrant of arrest yun. Eh, international po yun, nasa treaty po natin yung before. Treaty po yun, eh, 'di ba po ba? Kasama po tayo sa treaty before, eh, bago po umalis po ang Pilipinas, eh. Ang hirap po ng matalino na ano, nangangatwiran po ng mali. Kasi po the more na nangangatwiran po siya ng mali, the more po na naiinis yung tao. Kasi ginagawang mga tanga yung ano, yung mga tao na kailangan maniwala ka sa kanila. Tanga ka para maniwala ka, gano'n po, eh. Kaya po ang daming mga Pilipino na hindi mapalagpas po yung ginawa po nila these past few days, 'di ba po? Tsaka sinasabi nila na ano, na yung pagpapalit po nila ng liderato sa Senado, eh, hindi po dahil sa impeachment. Hindi po political po yun. Napaka-imposible po nun, hindi po yung mga nanonood po ngayon kahit mga teenager o mga college mga ano, mga nag-aaral po sa college. Siguro kahit yung hindi po nakapag-aral ng college, kahit yung mga ano lang po, yung mga kinapos po sa budget o hindi po nabigyan ng pagkakataong makapag-aral po sa mataas na sa level po ng antas ng kolehiyo, nakakaintindi po sila, eh. Ito po ay dadalhin po sa politika at para po diyan kay Sara, maprotektahan po siya. Kaya po nagpalit po kayo ng liderato, huwag niyo pong unggoyin ang mga Pilipino. Kayong mga senado, kayong mga Duterte po kayo, huwag niyong unggoyin ang mga Pilipino. Inunggoy niyo na nga ng nakaraan taon, uunggoyin niyo po ngayon. Galit po ang mga Pilipino po ngayon. Siguro may mga kakampi po kayo na iba, pero hindi po lahat. Sa ginagawa niyong kababuyan sa Pilipinas, sabihin niyo nabalita po kayo internationally. Ilang araw po kayo nasa balita. Pinagtatawanan nga po tayo sa ano ng ibang bansa, eh. Napakababa po ng tingin ng ano, ng ibang bansa po sa mga senator po natin ngayon. Lalo na po yung ano, tumatakbo si Senator Bato. Wala naman pong humahabol po sa kanya maliban po daw sa staff niya. Nakita pa sa may hagdanan, nadapa. Saka nakakita ng 4-star general, pinag-aral ng Pilipinas.
Postal General tumatakbo, ang laki-laki mong tao, tumatakbo ka. Ito po ba yung pinagdadasal ng Pilipinas para nakakawala po ng dignidad bilang PMAers po siya. Kahit ako hindi ako nakapag-aral sa PMA, hindi po ako tatakbo ng gano'n. Di ba po ba? Kung may warrant of arrest ka, wala kang kasalanan, harapin mo. Ang hirap po kasi tumatakbo po siya, eh. Ang pagtakbo po sa ano, sa mga ganyan, ibig sabihin guilty ka, may ginawa ka po. Yan po yung mahirap na may ginawa ka po in your past, tapos babalikan ka po. Kasi hindi niyo na wala na po kayong power, eh. Kumbaga parang this time of year or this time of administration, new administration, wala na po sa inyo yung ano, yung kapangyarihan before, eh. Nakala niyo ano kayo, eh, untouchable po kayo. Eh, hindi po gano'n, bumaliktad po, 'di ba po ba? Kaya po sa mga Pilipino po, 'wag po kayong magsawa na expose po yung ganitong kabalintunaan ng Senate o ng ibang mga, gobyerno po natin mula sa mga corruption. Maging neutral po tayo, maging pro-Philippines po tayo. May mali ang presidente, may mali ang executive, i-expose po natin. Hindi po titino ang bansa po natin 'pag ganito. O lalo na po ngayon sa senators po. Ginagago po tayo ng mga senador po na 'to sa majority, 'di ba po? Saka nakakita ng kapatid ng presidente, sinusugod na po daw sila, papatayin po daw, basta papasukin sila para mahuli lang yung si Bato, patay kung patay kung sino mamamatay. Parang gano'n po yung pagkakasabi po ba yun? Nagpo-provoke po ng gulo. Pero yung buong mundo po, nakakapanood po ng gano'n. Iniisip na napakagulo ng Pilipinas. Eh, yan yung mga ano po yan, nasa Senate. Ginawa niyo pong circus. Nakakahiya po kayo, Miss Amy Marcos. Nakakahiya po kayo, Senator Peter Cayetano. Ever since po, ganyan na po talaga kayo. Nakakahiya po kayo, Senator Bato. Ang laki-laki niyong tao. Taba-tabaan niyo. Postal General po kayo. Tatakbo po kayong ganyan. Tsaka po dun sa security na nag-warning shot po sa FBI. Wala po kayong karapatan na mag-warning shot po sa aming FBI na nagpapatupad po ng batas. Kung private army po kayo ng Senate, dapat po may kalagyan po kayo. Sinayang niyo po yung pagpapaaral ng gobyerno po sa inyo. Hindi po kayo loyal sa Pilipinas, loyal po kayo sa mista niyo. Nakakapanggigil kayong mga Pilipino, anong klaseng Pilipino kayo? Sinisira niyo yung bansa natin. Kami dito mga OFW, naghihirap kami para sa pamilya namin dahil wala kaming mahitana sa mga nakaraang gobyerno po natin. Tapos ayan na naman po gagawin niyo, babagsakin yung gobyerno natin, gumagawa kayo ng mga ingay. Sana po itong mga pangyayari po 'to matapos na, kasi lalo pong nag-iinit ang mga tao. Napag-uusapan po palagi yung mga kahibangan po ninyo. Yung mga panggagago niyo po ba. Nandun na po ang Pilipinas sa pag-unlad, eh. Kaya lang dahil po sa kagamahan niyo, yung masyado kayong, ah, sakim sa kapangyarihan, gusto niyo pa pabagsakin ang Pilipinas. Bumabango na yung pangalan ng mga Pilipinas dahil sa mga talentadong mga Pilipino po, na nasa ibang bansa, eh. Nakikilala po tayo sa mga magagaling sa mga pag-awit, mga singers po natin, nakikilala. Magaganda po yung lugar sa Pilipinas, in particular yung mga nature po natin. Ang sumisira sa Pilipinas po yung mga, yan, katulad niyo po, yung mga Pilipinong walang pagmamahal sa bayan, maliban na po sa pagmamahal sa mga kakampi. Nakakabwisit po kayo. Ang masama pa po niyan, dinadamay niyo pa po ginugulo niyo pa po yung mga utak ng mga Pilipino na madali niyo pong mautok. Pero sorry na lang po kayo, hindi po lahat ng mga Pilipino mauuto sa kuwento po ninyo. Sana matapos na po yung ganyang mga kasakiman sa kapangyarihan. Meron po kayong paglagyan. Sige po mga kababayan, sana po muli po panalangin po natin ang ating bansa na huwag pong maging mas magulo sa panahon po ngayon.
Alam po natin ang buhay po natin, eh, ang mundo po natin, eh, wala na po talagang ano, pag-ayos. Kasi nasa ano na po tayo, nasa end days na po tayo, nasa mga parang kahit anong pag-iisip po ng mga magagaling na mga leader ng bansa, talagang nandun na po tayo sa end days. Nasusulat naman po yan sa ano, sa Revelation na 'pag palapit ka na po talaga sa kawakasan, nandiyan na po yung kaguluhan, kagutom, mga iba-ibang sakuna. Andun na po tayo, eh, kaya wag po nating ipagtaka. Pero habang nandito po tayo sa mundo, habang inaantay po natin, wag po tayong ano, kung kaya po natin na mabuhay po ng payapa, 'di ba po? Na pagtanggol po natin yung bansa po natin, the same time, yung morality po natin nandun pa rin po at yung patriotism po yung pagiging makabayan po natin, hirap magsalita ng English. Pagiging ano po natin, makabayan po natin, maka-Pilipinas po dapat tayo palagi. Kasi po, siyempre kahit papaano, lilipas pa rin po yung mga taon na makikita pa rin natin Pilipinas po na gusto po natin makita yung Pilipinas na umuunlad, eh, katulad ng, ah, pagsikat po ng ano, ng iba-ibang lugar po sa Pilipinas, ang pagsikat po ng BGC, 'di ba po? Meron pa pong mga iba-ibang mga ano, place pa po sa Pilipinas na makikilala po. Dahil po nandun na po tayo sa pag-unlad, eh. Nga lang po yung mga pulitiko po natin, ito po yung problema po natin, lalo na po sa Senate, sa kasalukuyan po. Kaya sana maayos po ng ibang senador po yan, na may pagmamahal po sa bayan. Sige po, magandang hapon po muli. Ito po yung, kababayan po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia, Chris Villanueva po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod. Ingat po tayong lahat at God bless po sa inyong lahat.